Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mogs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong naging pahayag ng ating Vice President Sara Duterte na kung saan, mga kababayan, no, ang kanyang sinasabi na maibabalik po ang ating dating Pangulong Duterte, no? Pero hindi daw po si Pangulong Bongbong Marcos ang magbabalik, kundi ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, mga kababayan. At sa kanya nga pong sinabi dito, mga kababayan, ay tila ito po, no, ang magiging misyon, no, ni Senator Amy Marcos na maibalik po ang dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Okay, so anong masasabi nyo dyan, mga kababayan? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo at sa mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Maraming salamat din po sa inyo at pakisuportahan din po yung isa pa nating channel. Nandiyan dyan po sa ibaba yung link. Paki-follow na lang po at paki-subscribe na rin po. Salamat po sa inyo. Okay, so ano sa palagay ninyo, mga kababayan, no? Tuluyan na bang nagtraidor etong si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid, no, na si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, no? At talagang sumama na sa mga Duterte, no? Ano sa palagay ninyo, no? Ito yung balita na yan, mga kababayan, at hindi ko rin ganong magets, no? At sinasabi nga po dito, no, na tila hostage niya ito nga si Senator Amy Marcos, mga kababayan, dahil yun nga daw po ang kanyang parang magiging trabaho, no? Anong masasabi nyo kay Senator Amy Marcos ngayon yan? Diba? Tuluyan na ba niyang tinakalikuran ang kanyang kapatid, mga kababayan? No? O ito yung balita na yan para mas maliwanagan tayong lahat. Okay, so panoorin natin ang buo itong balita na to. Let's go. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malaman ang mensahe ngayong araw ng kasarinlan ni Vice President Sara Duterte na may batiko sa sinapit ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at may nabanggit din tungkol sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Kasama niya sa Malaysia sina Senadora Amy Marcos at Robin Padilla na kabilang sa mga hahatol sa kanya sa gumugulong ng impeachment proceeding ng Senado. Nakatutok si Rocky. Pati si Senator Robin Padilla, mga kababayan. Alam nyo, kung tatawid dyan sa 20th Congress, mga kababayan, wala na si Senator Robin Padilla. Okay, so ang papasok na lang doon si Senator Bongo, I think, si De La Rosa, tsaka si Tolentino, mga kababayan. Diba? Ay, nanalo ba si Tolentino? Hindi ata. So, si Bongo tsaka si De La Rosa. Okay, so yun yung mga dapat nating bantayan dyan, mga babayan. Diba? Kasi kitang-kita naman no, na pinagtanggol nila. Nag-abogado sila, mga kababayan. Diba? Halatang halata Maraming nagsasabi. Yun din yung parang naging pakiramdam ko during no nanumpa sila tsaka doon sa Senate nila, no, na pagmi-meeting nila doon sa Senado, mga kababayan, yun din yung aking naramdaman, no, na parang nag-abogado na yung mga senador na to. Di ba, mga kababayan? Sa piling ng mga OFW sa Kuala Lumpur, Malaysia, piniling ipagdiwang ni Vice President Sara Duterte ang Araw ng Kalayaan. Pero kapon-napon ang kasama ng bise, ang dalawang Senator Judge na kasamang dumidinig sa kanyang impeachment complaint, sina Senadora Amy Marcos at Senator Robin Padilla. Si Robin, lagi naman sumasabit talaga yan, mga kababayan. Ang magbigay pugay na una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. Tingnan nyo yung banat dito ni Senator Robin Padilla. No, susunod na Pangulo, no, ng Pilipinas, mga babayan. Sila yung ayaw nila, yung maagang pamumulitika, ayaw nila ng usaping pinupolitika, kaysa ganyan. Pero sila mismo, ngayon pa lang, no, katatapos lang ng halalan, mga babayan, yun na kagad, namumulitika na, nangangampanya na kagad. Diba?
yung sinasabi nila, mga babayan, ibang-iba doon sa kanilang mga ginagawa. Ayaw nila ng ayaw nila pinag-uusapan yung ganyan, ayaw nila ng napopolitika, pero sila, no maaga pa lang, nangangampanya na. Diba? Ewan ko ba dito sa mga tao na to, no? Sorry Senator Robin Padilla, pero kasi yun yung nakikita natin. Yun yung nakikita ng sambayan ng Pilipino. Ayaw ninyo na pinag-uusapan yung politika, no, unahin natin. No, sabi niya sa speech, unahin natin yung mga batas na makakatulong sa ating mga kababayan. Pero ngayon pa lang, namumulitika na sila. Ngayon pa lang, nangangampanya na sila. Diba? Ay, Sara Duterte. Ang sarap. Kapag sinisigaw na, lalo akong tumatapang eh. At higit sa lahat ang ating Lalo ako nadidismaya kay Senator Robin Padilla pag ganito nakikita ko. Nakadismaya lang. No? Sayang yung boto ng mga kababayan natin na bumoto sa kanya. No, kasi ako lagi ko sinasabi, hindi ko binoto. No, hindi kasi ako fanatic ng mga artista talaga, mga babayan. Kaya hindi ko binoto 'yan, si Senator Robin. Mamahal, Bibi, Inday, Sara, Si Padilla kumanta pa. Diyan kayo nadala niyan no, yung pakanta-kanta. No? Yan yung yung tinatawag ni Mayor Vico Soto, yung trapo politics, mga babayan. 'Di ba? Ganyan yung mga dating politician, pakanta-kanta, pasayaw-sayaw. Pagtapos noon, wala na, hindi mo na makakita. 'Di ba? Pag nanalo na, nakaupo na, wala na. 'Di ba? Hindi mo na mapapakanta sa ganyan. Bakit? Anong katwiran nila? Masisira yung image nila. 'Di ba? Si Marcos hindi napigilang banggitin ang impeachment hearing. Nagbiro pa siya tungkol sa ilang nangyari. Higit sa lahat, kamuntik nang puntalin si Senator Joel Villanueva. Maisog kami talaga. Ako nasigawan ko si Risa Ontiveros. Pinagbalaki pa no? Grabe yung attire niya dito, mga babayan, no, ni Senator Amy Marcos. No, kung titignan ninyo, is green na green yan, mga babayan. No, berdeng berde. No, yung kanyang attire dito, mga babayan, 'di ba? Grabe talaga, no? Duterteng Duterte, no, yung datingan, 'di ba? Alam po ninyo, isang gabi, dito na kami, tumayo kami bilang hukom. Grabe, whole body green, mga babayan. Nakita siguro ng iba sa inyo. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Kasunod niyan, nanawagan siya ng suporta para kay VP Sara. Samahan ninyo ako na tayong lahat sa likod ni VP Inday Sara Duterte ay maninindigan para sa bayan, para sa konstitusyon, para sa ating bansa. Dahil tayo ay malayang mamayang Pilipino, ang mga tunay na hukom ng bayan. Hindi ba siya nasasaktan doon sa kanyang mga sinasabi dito, mga babayan? Parang, actually ako kinikilabutan ako pagka ganyan eh. Imagine ninyo, kapatid mo yung Pangulo ng Pilipinas, tapos ganyan yung banat mo. Diba? Ganyan yung mga statement mo. Diba, mga babayan? Parang, ewan ko iba yung feeling ko pagka ganyan eh. Sa kanyang talumpati, may batikos ang Vice Presidente, partikular sa sinapit ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nakadetain ngayon sa The Hague para sa reklamong crimes against humanity, kaugnay ng madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban
ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Nabanggit din niya ang nangyayari ngayong impeachment trial. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of Rule of people drunk in power. Sabi pa niya, si Marcos lagi raw niyang iniimbitahan saan man siya pumunta. Ang dahilan? Sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Tignan niyo yung salita dito, mga babayan, no? Yung kapatid mo. Di ba? Hindi niya masabi na yung Pangulo ng Pilipinas, no, na kapatid mo. Pero hindi, no? Sabi nga no iba, yung mga nababasa natin sa mga komento, sinasabi nila, bastos nga daw yung mga ganong banatan. Di ba? Yung mga ganong klaseng salita. Pues, pasensya na kayo. Ako, hindi kasi ako bastos. Kaya kung makikita ninyo sa mga title natin, nakasulat dyan. No? VP Sara Duterte. Diba? Hindi ko siya binibigyan ng ibang klaseng pangalan. Kasi hindi nga tayo bastos eh. So, hindi na tayo para gumaya pa sa kanila. No? Sa mga nasa kabilang parlor, mga babae. No? Pero the way na magsalita ang ating Vice President, no? Parang ang bastos tignan. Diba? Walang respeto sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi kung tawagin niya yung kapatid mo, diba? Imagine niyo yung mga ganong klaseng salita. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Matatanda ang kasama sina Marcos at Padilla sa 18 senator judge na pumabor sa pagbalik ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa Kamara. Ang summons naman ng impeachment court sa Vice Presidente na ihatid na sa kanyang opisina. May hanggang June 23 ang Vice para tumugon sa summons ng impeachment court. Para sa Di ba yan, mga kababayan? Nakita ninyo, no, kung paano bumaliktad itong si Senator Amy Marcos, di ba? Sa kanyang kapatid na ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung titignan natin dito sa mga komento, mga kababayan, marami tayong mga kababayan talaga ang nagagalit, no, dito sa ginagawa na to ni Senator Amy Marcos dahil hindi man lang niya nga daw may pagtanggol, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos kapag siya, no, ay binabanatan nito ni VP Sara Duterte dahil nagigintikom yung kanyang bibig, no, sa mga sinasabi. 'Di ba? Lalo na yung sinasabing napanood natin na video na tila, no, hindi ko sinasabing totoo o baka makakasuhan kasi tayo. Na tila pinagbabantaan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba, mga babayan, hindi man lang siya nagbigay ng statement tungkol doon, 'di ba? Doon ako medyo sumasama ang loob dito kay Senator Amy Marcos na kapatid ng ating Pangulo. 'Di ba? Anong masasabi niyo diyan, mga babayan? I-comment nyo na lang po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. ML.